Ako po'y kumakatok sa lahat po na nagbibigay ng tulong kasi po wala po talaga akong matirahan na bahay. Yun mga kalingap, may mapagpalang umaga po sa atin lahat. Welcome back po muli sa ating munting channel. Kumusta po kayo? Ngayon po ay araw ng Huwebes, mag-aalas 10 na po ng umaga. So dito po tayo mga kalingap at naghahanap po tayo ng pwede po nating kahit pa paano maabutan po ng tulong. Dito po tayo nag-scout at meron po tayong naituro sa atin dito na isa po itong mga kalingap, isang OFW na nagsikap matagal din sa ibang bansa, pero kalaunan ay parang wala po nangyari dahil mas inuna po mga kalingap yung mga kamag-anak, mga kapatid sa tingin niya kasi dati na kung sakali na matulungan niya ito at siya naman ay tumanda na, is ibabalik yung tulong. Hindi naman sa hinihintay niya na gano'n, kumbaga iba ang nangyari. Ngayon siya naman po ay walang wala, kumbaga umabot pa po sa na-aksidente at nagkataon na nangailangan siya talaga ng pera, pero wala po talaga, wala siya makunan. Ito po mga kalingap ay na-eksaktuhan po na si Kuya Robby naman nagkaroon din ng problema hanggang sa ngayon po ay sumakabilang buhay. Same po sila ng sitwasyon. Naisingit lang natin mga kalingap dahil nagkataon lamang po na yung naging asawa po nito ng OFW na atin po makakausap mamaya ay naging kaibigan at kakilala po ni Tatay Robin. Pareho po silang Indiano mga kalingap. Kaya ito po yung kakausapin natin. Ito po yung kwento kumbaga na nagkataon lang na si Kuya Robin at yung kanyang dating asawa ay magkakilala at naging magkaibigan dahil pareho silang Indiano. So tara po mga kalingap, kausapin po natin at tarugin po natin kung ano pong totoong nangyari doon po sa kanyang pagka-aksidente at kinamuntikanan na rin po na mawala o mawakasan ang kanyang buhay kung hindi po naagapan. So ito po mga kalingap, yan dito po. Kumusta po ate? Mabuti naman po. Ano na nga po ang pangalan nyo? Elizabeth. Yeah, Elizabeth. Yan, si Ate Elizabeth po, ito po yung sinasabi natin mga kalingap na dati pong OFW na ilang taon po kayo sa abroad? 25 years po ako, doon na rin ako nakapangasawa ng Indiano. Yun na nga po yung sinabi dito nung nag-repair sa atin sa inyo na ang asawa mo daw po dati ay isang Indiano. Totoo po ba na naging kaibigan o kakilala ni Tatay Robin na ngayon ay sumakabilang buhay dahil sa pagkaka-aksidente? Opo, magkaibigan po yung dalawang yun, matagal na. Sana nga po yung asawa nyo dati sa India? Sa Goa po. Sa Goa. Grabe Bali, ito po si Ate Beth mga kalingap ay 25 years sa abroad. So ano pong nangyari during na nandun po kayo sa ibang bansa at totoo rin po ba na matagal po kayong tumulong sa mga kamag-anak, sa mga kung sino-sino? Kaya po tumagal ako sa ibang bansa kasi po unang-unang ko po mapaaral po ang mga anak ko. Tapos while nandun po ako sa ibang bansa mga kapatid ko po, tumutulong po ako sa mga kapatid ko. Nagbabayad po ako ng tirahan namin sa Cavite. Ngayon po, tubong Bicol talaga po ako, kaya nung matulungan ko po yung mga kapatid ko ay nag-expect din naman po ako na balang araw kung sakaling bumalik ako dito sa Pilipinas, sila naman pong gabay ko kasi po yung asawa ko pong Indiano namatay na rin po sa Bahrain 2013. So wala na po akong ibang makakasama sa buhay, kaya ina-expect ko po kung uwi ako dito, mga kapatid ko naman po ang sa gagabay sa akin. Sa ngayon po, nasan po yung family nyo dito sa may anak po kayo? May anak po ako nasa nandun sila po sa tatay nila. Yung unang asawa niyo po na kahiwalay po kami. So bakit po nangyari? Parang ngayon ay parang yung mga natulungan nyo dati parang nababaliwala kayo. Kumbaga yung dating ina-expect nyo ay parang kabaliktaran. Ang problema po kasi sa mga kapatid ko, lang sila, kabig lang po sila ng kabig, malapit lang po sila sa akin. Maayos lang po sila sa akin pag may nakukuha po sila sa akin tulong. Ngayon po na-realize nung umuwi po ako. Tapos nung umuwi na po ako dito,
tulong pa rin po ako sa kanila, tumutulong pa rin ako sa kanila. Hanggang sa may mga nangyaring gulo, hanggang sa nawala, nanakawan nila ako ng mga pera ko, kasi nag-ano po ako ng tindahan ko Opo. para ma-income ako. Ay ang kaso po kinukuhaan ng pera yung paninda ko hanggang sa maubos yung mga paninda ko. So, wala na po akong ngayon, trabaho. Tapos, ayun po, ang ginawa ko na lang po, para magkaroon ako ng kita, bibili na lang po ako ng itlog na pambalot. Opo. Titinda na lang ako ng balot sa harap ng bahay namin. Kumbaga pinapaikot-ikot nyo yung isang maliit na halaga. Tapos kung sakali po na paano yun? Tuloy-tuloy naman po yung Ay sa ngayon po may mahina din naman na oras, gano'n. Sa ngayon po wala, kasi nga po may nangyari sa akin. Ay, ano nga po yung sinabi po sa akin nung nakausap ko na nag-refer po dito sa iyo na na-aksidente daw po kayo. Opo. Saan po ba yung naman aksidente? po Sa motor yun? o saan? Sa motor po. Kasi po, nagmumotor po ako pag pumupunta ako sa labo para bumili ng balot. Pangtindang balot. Ngayon, dumaan po ako dito sa highway. Pagdating ko po sa Binson's Town, paliko po ako, biglang may mabilis na na motor na bumangga sa akin. Ay, grabe. Yun yung po, tapos yun, sabi nung nakakita po sa akin na wala na ako ng malay, pero hindi ko naman na po alam. Pero bigla ako nagising na, tapos dinala ako ng ambulansya sa provincial hospital. Yung time na yun. Yung pong nakabangga sa akin, hindi pa ako pinanagutan. Pero kinasuhan ko po siya, hanggang ngayon wala pa pong Wala pang resulta po. Wala pang resulta. Ngayon, hindi ko po alam na may tama din pala po ako sa ulo. May tama rin pala ako sa ulo. After 3 months, dun ko naramdaman na naoperahan po ako dito ay sa paa. Oho. Saka itong dibdib. Pero wala po kayong bali. Wala po. Itong dibdib ko ang masakit. Kaya na hospital ako. Tapos po, after 3 months nung aksidente niya, doon ko po naramdaman yung sakit ng ulo ko. Hanggang sa lost memory na po ako, wala na akong kilala kahit sino. Ayun. Tapos, nung wala na akong kakilalang mag-anak, yung mga kapatid ko, naglapitan na naman sa akin yung mga kapatid kong mga tinulungan ko doon sa amin. At ang ginawa nila, instead na gumawa na sila ng paraan, nagparahalongkat na doon sa mga gamit ko hanggang sa yung kukunting pera ko sa wallet ko na benta ko ng balot nawala. Ay, grabe naman. Bakit gano'n naman yung nangyari? Ibig sabihin, hindi po sa ibinigay? Kinuha lang talaga? Kinuha po, tapos yung may alkansya din po ako, kinuha din nila. Ewan ko kung bakit gano'n ang ginawa sa akin ng tao doon sa amin. Grabe, yung tulong mo baga po nung nasa ibang bansa ka. Sa realidad kasi, ang mga OFW sa ibang bansa, pag hininga mo ng tulong, lalo na yung mga kapatid, kamag-anak, ang bilis baga po kumbaga bigay ka lang ng bigay, pero in the future, hindi mo iniisip, hindi mo in-expect na ngayon, ikaw naman ang walang-wala. Pero yung mga natulungan mo dati is wala, di man sila katulad ngayon, kinukunan ka pa po, kumbaga napakasakit din talaga. Tapos nung after pong yun, dinala na ako nila sa ospital. Iyon, naoperahan na nga po ako. So ano po yung tama nyo nitong ulo po talaga? Ulo. Dapat tingin daw, ay ito pala po. Ang sabi po ng doktor, kung hindi maoperahan, ma-stroke daw po ako. Kasi wala na po akong wala na ako sa sarili. Yung blood clot ko baga po dito. Yan stroke or pwede pang mawala sa mundo, parang gano'n. Kaya emergency talaga. Buti na lang po naoperahan, At ito kasi nangyari dito kay Tatay Robin, yung kaibigan po ng iyong asawa dati. Ganyan din. Kaso tumagal siya sa ospital nasa 3 days pa yata. Parang hindi pa naoperahan. Ngayon sinabi po na nawawala din sa sarili. Totoo po yun kasi nung kinakausap daw ni Kuya Bal, wala na, iba na yung mga sagot. Opo. Pero nung unang araw na nandun siya sa ospital, okay pa naman. Pero nung mga ilang days, siguro mga 3 days nga, iba na yung mga sagot, ang layo na. Kaya po doon nahalata ng mga kapatid ko, kahit yung kapatid kong nasa Cavite, pag kinakausap ko sila, iba daw ang sagot ko po. Iba yung, tapos oo lang po ako ng oo. Oo. Opo. Grabe,
Tapos pag Halos- kumakain ako, hindi ako, ginaganon ko daw po yung kutsara, pero hindi ko isinusubo yung Oo. yung pagkain sa bibig. Pero sa ngayon po Ate Bet, wala po kayong matibay na hanap buhay para maipantustos pa man lang sa sarili niyo po lalo na ngayon sigurado nagagamot pa po kayo diyan Wala po. So pag wala po kayong masyadong benta sa mga ginagawa niyo pong katulad yung pagbalot, saan po kayo kumukuha ng Ngayon income? nga po, instead na mag-stay ako sa amin, kasi nai-stress din po ako doon sa kapatid ko. Dito po ako Nakituloy. tuloy dito po sa bukid. Dito po ako sa bukid, nakituloy po ako kasi dito po fresh, walang stress. Stress free Ngayon, kumbaga. ang pagkain naman po namin dito, kumukuha na lang po kami ng mga gulay-gulay. O gulay-gulay kung anong po. Buti po pumayag naman itong sino po yung tinirahan niyo dito na nagmagandang loob naman. Opo, kaibigan po yun ng kaibigan ko din. Buti nga mabait sila po. So ngayon kaya napunta nga ako dito Ate Bet kasi naghanap talaga ako ng pwedeng kahit pa paano maabutan baga ng tulong ikaw nga yung ni-repair nila sakto naman na the same baga nung nangyari kay Tatay Robin na sabi mo nga kung hindi ka na-operahan yung ulo mo posibleng may stroke or ikaw wala ng buhay mo ganun nangyari kay Kuya Robin kumbaga nawala ngayon wala na siya napanood mo di ba sabi mo. Opo. Sana kung naagapan po yun, makakaligtas yun. Ano masasabi mo po doon sa sa nangyari sa kanya? Dapat naoperahan din ka agad. Opo, dapat operahan agad. Ay doon sa asawa niya sigurado magdadamdam ito talaga ng ng stress. So anong pwede mo pong ipayo doon sa pamilya ni Tatay Robin? Na lang po, maging strong na lang po yung asawa, kayanin po. Katulad din po nung mamatay din po yung Indiano kong asawa. Mahirap din po yung mag-isa lalo na't may mga anak. Kailangan maging strong na lang po siya. Sa family na lang po ni Tatay Robin, ano pong mensahe niyo sa family niya? Na ngayon ay talagang lugmok din dahil sa nangyari sa kanila na unexpected yung nangyari sa tatay niya. Bilang isang dating kaibigan ng iyong asawa, anong pwede mong ipayo sa kanila para mas maging kapitan baga nila na para maglakas loob sila na ipagpatuloy yung mga nasimula ni Tatay Robin? Na lang po, di ba may yata po yung may kapatid siyang isang lang. Oo, si Kalingap Nico, ngayon ay pauwi na yon. Ganun na lang po ang gawin na lang po niya. Suportahan na lang din po niya yung pamilya ni Kuya Robin. Kasi iba naman baga po yung ng Pilipino. Tradisyon ng mga Pilipino. Sa Pilipino okay lang, tutulungan ng pamilya po niya. Pero pag sa India kasi, pag nawala na ang isang tao, wala na, nakakalimutan na lahat. Grabe, Katulad po sa asawa ko nung dalahin ko po yung bangkay niya dun sa India. Ngayon po wala nang nakakaalala sa kahit sa akin. Hindi na ako naalala. Grabe po Grabe yung mga nangyari po sa iyo. Dapat po, na lang, tulungan na lang ng pamilya. Saka be strong, always pray po. So maraming salamat po Ate Bet. Meron po akong dala diyan na may gatas. Salamat. Kahit pa paano po ay sa pang-araw-araw niyo po na hindi po kahit na wala pang luto. Kasi alam ko pong makisama baga sa ibang tao ang hirap baga po niyan lalo na kung wala ka namang masyadong di ba wala kang masyadong naiambag para sa kanila. Ang hirap bagang gumalaw Kaya mga Ate Bet pag itong bibigyan kita ng kahit pa paano ano po ba yung negosyo na naisip mo? Kunyari hindi naman negosyo na na yung balot lang ba kung gusto mo ituloy ito? Yung balot po kasi yung sa lugar po dito iba po kasi yung depende po sa lugar. Dito po sa lugar nila hindi ganong matao. Dapat talaga sa matao yun. Ang gusto ko plano ko sana noon pa nung meron pa ako. Na kahit pupunting pera kasi ngayon wala yung kung yung pritong manok. Magkano sa tingin niyo po yung pwedeng puhunan doon? Siguro po magsisimula ng mga 20 mil ganun. 20 mil. Kasama na yung mga gamit. Gamit pwede mga gamit.
Tapos pwesto. Ayun po yung ano, di ba siyempre mayroon pang ano ba yan tawag ba? Pwesto po, makikiano na lang kami sa harap ng kalsada. Oh, yung ano, yung ano ba yun, parang may cart ba yan? Kahit Kahit yung kahoy lang siguro na ano. ano na lang siguro, mag-ano na lang nung... O pwede sa 20 mil nga. bamboo. Oo. Yung hindi siya umaalis-alis, parang doon steady lang. Kung 20 mil nga siguro kasi gagawa ka na, bibili ka ng gasol, bibili ka ng kung ano-ano, kawali, Ang bala ko nga, ano lang pugon. para tipid Kaya, ano. oo. Ay, wala pang gasol po. Siyempre mahal din yung gasol ay siguro kung magbibili ka ng isang set, may laman na kasama na yung burner, siguro nasa 4,000 plus din ay. Oo, pwede nga 20 mil. Magsimula sa kukunti lang muna. Sabi ano, dating, tingnan mo niyo po mga kalingap, ano, dati po itong OFW, na dati maluwag sa pera, pero nung time na siya naman po yung nangangailangan at ngayon ay bagsak na bagsak po siya, wala pong nagbibigay ng tulong, ano, grabe. So, Ate Beth, ano, isang mensahe siguro sa mga OFW na katulad nyo rin na nandun ngayon sa ibang bansa, ano ba yung pwede mo maipayo sa kanila? Kailangan din bang tulungan lahat ng kamag-anak o ano? Ay, ano po, ang payo ko po sa mga OFW, kailangan po marunong kayong magtabi ng para sa sarili nyo. Hindi lahat po ng kinikita nyo ay itulong nyo sa pamilya nyo. Kasi balang araw po, ganito po ang mangyayari. Yun lang. Grabe, ano, Ate Beth? Ito po, Ate Beth, oh. Pang ano mo lang, may gatas po dyan. Tapos binila na rin kita ng shampoo sa toothpaste. At ito, may mga kaunting dilata para kahit papaano ay makaano po sa iyo sa pang-araw-araw mo, ano. At Salamat po. siguro gusto ko sanang ano talaga kasi dati akong OFW, nakaka-relate talaga ako sa mga ganyan. Gusto ko talaga siguro yung ano, unahin natin siguro yung yung pang-araw-araw mo baga po, ano. Yung ano, para may kitain araw-araw. Oo. Kaya ang hirap, ano, ako na ramdam ko yung ano mo, Ate Betay, yung kalooban mo ngayon na ang hirap, ano. Tingnan mo nangyari sa iyo. Sa halip na tulungan ka ng mga kapatid o mga kaano mo, kinukunan ka pa. Ang hirap baga, ano. Sige, Ate Beth, ano, at maraming salamat sa pagpapaunlak mo, ano, ng ano, Salamat po sa inyo. Salamat din sa iyo dahil sa binagbigyan mo yung ating maliit na interview. Thank you so much. Ate Beth, pambili mo ng kahit ano lang. Oo pa. At salamat ulit, ano, mag-iingat ka palagi. Opo. Salamat din po. Salamat sa bigay niyo. Sige, Malaking Ate Beth. tulong po. Pagpasensya mo na, Ate Beth, ha. At wala pa rin tayo ngayon, ay. Opo, Okay, God salamat bless. po.